Good day at ako ay nagpapasalamat muli sa iyo at ikaw ay patuloy na mayroong interes para sa mga espiritual na bagay at ang patuloy kong panalangin ay ang iyong paglago spiritually. At sa araw na ito, ang lesson natin ay mayroong pamagat na hulog ng langit. Noong 18th century, may mga Kristiyanong tinatawag natin na Moravian. Nakatira sila sa isang maliit at tahimik na bayan ng Herrnhut na sakop ng Germany. Sila ay namumuhay ng kontento, ng simple, at masaya sa payapa at magandang paligid. Wala na silang balak na umalis sa lugar na iyon. Pero isang araw, mayroong dumating na isang negrito. Siya ay isang negritong alipin na galing sa West Indies at tumira ito sa kanila. Ngayon, nalaman ng negritong ito ang patungkol kay Kristo at siya ay nakaranas din ng kaligtasan. Naranasan niya ang grasya at pag-ibig ng Diyos. At isang araw, itong negrito na ito ay nakiusap sa mga Moravians na kung maaari ay tulungan din nila ang kanyang mga kababayan at ibahagi sa kanila ang patungkol kay Kristo, ang patungkol sa magandang balita o sa Ebanghelyo. Pero, ang kailangan nilang gawin upang maidala o mailapit kay Kristo ang mga alipin na ito, syempre pupunta sila doon sa may lugar ng negrito at kailangan nilang maging katulad nila, kailangan nilang maging alipin nang sa gayon ay maabot at matulungan nila ang mga ito. Ibig sabihin, kapag tinulungan ng mga Moravian ang mga alipin na negrito, kailangan din nilang iwanan ang kanilang lugar na kung saan namumuhay sila ng maganda, mapayapa at maayos. Ang iwanan ang maayos at matiwasay na kalagayan para tulungan ang mga alipin ay nagpapakita ng isang tunay na pag-ibig. Kaya noong 19th century, nagpadala ang mga Moravians ng kanilang mga kauna-unahang mga misyonary. Sa kabila ng mga peligro, paghihirap, at kahit umabot pa sa punto ng kamatayan, nagpatuloy ang mga misyonero na ipangaral ang magandang balita, ang ebanghelyo sa mga tao upang sila ay madala o mailapit kay Kristo. Paano maihahalin tulad ang kasaysayan ng Moravian sa kasaysayan na ginawa ni Jesus? Paano maihahalin tulad ang kalagayan ng mga tao na wala kay Kristo sa kalagayan ng alipin? Basahin natin ang unang teksto sa Colossus 1:15-17. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at lupa, hindi lamang ang mga bagay na nakikita, kundi pati na rin ang mga hindi nakikita. Tulad ng espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, nariyan na si Kristo bago pa man likhain ang anumang bagay at nakasalalay sa Kanya ang lahat. Dito sa bersikulo na binasa natin ay ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Siya ay iisa sa Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, nilikha ang lahat ng bagay na nakikita natin at ganun din ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, kung si Kristo ay Diyos, siya rin ay nabubuhay siya ng masaya, mapayapa, at nandoon siya sa lugar na kung saan natatamasa niya ang buhay ng pagiging isang hari. Dahil ang ating Kristo o ang ating Diyos ay hari ng mga hari. Si Kristo ay Diyos at siya ang second person of the Trinity. So kung medyo naguguluhan ka pa, medyo marami kang tanong patungkol sa Trinity, kung paano ang Ama ay Diyos at si Kristo ay Diyos at ang Holy Spirit ay Diyos, ay mayroon akong series patungkol sa Doctrine of Trinity. Pwede niyong hanapin sa aking mga video dito sa YouTube or ilalagay ko na lang din ang link doon sa may description box. So, si Jesus ay Diyos. Makikita pa natin ang ebidensya na ito sa John chapter 1:1 at 14. Sabi niya sa verse 1, bago pa man nagsimula ang lahat, naroon na ang salita.
kasama ang salita ng Diyos, at ang salita mismo ay Diyos. Take note doon, bago pa man ang lahat, ibig sabihin, before everything, bago pa man din ang oras, ay nandoon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang sabi niya sa third clause ay ang salita ay Diyos. So, sino itong salita na ito? Ituloy natin sa verse 14. Naging tao ang salita at namuhay kasama natin. Nakita namin ang kanyang kadakilaan bilang bugtong na anak ng Ama. Puno siya ng kagandahang loob at katotohanan. So, ang sinasabing salita dito ay walang iba kundi si Jesus. At siya ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao, at sabi naman sa Philippians 2, chapter 5 hanggang 11, ang pananaw ninyo ay dapat maging tulad ng kay Kristo Jesus. Bagamat nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging pantay sa Diyos bilang isang bagay na dapat samantalahin. Sa halip, ibinaba niya ng lubos ang sarili sa pamamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang tulad natin, at sa kanyang pagiging tao, nagpakumbaba at naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng kapangyarihang higit sa lahat ng kapangyarihan, upang ang lahat ng nasa langit at lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Nakita natin iyon? Ang ating Panginoong Jesus ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, at ibinaba niya ang kanyang sarili bilang isang alipin. So katulad nung istorya natin kanina, na yung mga Moravian na Kristiyano, nandoon sila sa lugar na kung saan wala na silang mahihiling pa. Mapayapa ang kanilang lugar, maganda at tahimik. Kumbaga, nandoon na sila sa isang paradise. At ganoon din ang ating Diyos. Nandoon siya sa lugar na napakaganda, sa kanyang trono. Pero, dahil nangangailangan ang mga tao ng kaligtasan, anong ginawa ng mga Moravian? Pumunta sila sa lugar ng Negrito, at sila din ay naging alipin para ma-reach nila yung mga alipin, at sila ay masyera ng patungkol kay Kristo upang maranasan nila ang kaligtasan. Ganoon din yung ginawa ng ating Panginoon. Siya ay Diyos na nasa langit, pero siya ay nagkatawang tao at nag-anyong alipin at nakasama ng mga taong mga makasalanan, nang sa ganon ay maipahayag niya ang pag-ibig, ang grasya ng Diyos, ang magandang balita, ang ebanghelyo. Siya ay namatay para sa atin. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili, nagpakababa, nahirapan, namatay sa krus para sa atin. Ganoon katindi yung pagmamahal ng Diyos para sa mga tao. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kinailangan ng Diyos na magkatawang tao para tayo ay matulungan tayo. Yun yung pagkakaiba natin sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. Lahat ng relihiyon pinag-uusapan. Sinasabi nila kung paano nila maaabot ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, ng mga religious practices, ng mga ritual, ng mga sacraments. Pero tanging ang Kristyanismo lang ang may katotohanan na ang Diyos ang umabot sa ating mga tao para tayo ay maligtas. Ganoon tayo kamahal ng Diyos, na kahit hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan, ibinigay niya pa rin yung kanyang sarili para sa atin. Diba? Imagine, Diyos na siya Nandun na siya sa lugar na napakaganda, pero He took the human form para tayo ay matulungan, maisalba,
mailigtas. Ganoon tayo kamahal ng ating Diyos. Tayong mga tao, alipin tayo ng kasalanan. Nakakulong tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala tayong kapag-apag-asa kung walang dadating na magliligtas sa atin. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Magdudusa sana tayong lahat ng mga tao sa impyerno. Pero dahil ang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Hesukristo, siya na yung nagdusa para sa atin. Kaya hindi na tayo makakaranas ng walang hanggang pagdurusa sa impyerno kung tayo ay mananampalataya o magtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya lamang ang makapagliligtas ng ating mga kaluluwa at kung maniniwala tayo na siya ay muling binuhay ng Diyos. Hindi tayo maililigtas ng isang tao lang. Jesus Christ is God, and only God is the Savior. Kaya nga ang pamagat natin sa lesson na ito ay hulog ng langit. Dahil mula sa kalangitan, bumaba ang ating Diyos, nagkatawang tao, upang tayo ay maligtas sa kasalanan nang sa ganon ay hindi na natin maranasan ang walang hanggang kamatayan.